Ah, yes. Well, looky here, looky here. Bago kami magtungo sa aming destinasyon sa may Samonte Park, dumaan muna kami dito sa San Roque Church. Ang San Roque ay naging baryo sa labas ng Cavite Puerto noong 1614. Ito ay ginawang parokya noong 1632. Dahil sa pagkasira ng simbahan ng La Ermita noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang simbahan ng San Roque ang naging tahanan ng patrona ng Cavite City, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga noong 1945. Ang larawan ng mahal na birhen ay opisyal na inilagak sa altar ng simbahan noong 1978. Noong ika-11 ng Pebrero 2001, inilagak ang unang pundasyon upang pasimulan ang pagbuo ng bagong simbahan ng San Roque. Ngayon naman ay tayo tutungo na sa ating pinaka-destinasyon. So here we are sa Cavite City sa may Tourism Office kung saan sasamahan po tayo ng isa sa kanilang officials member na mag-tour dito sa Cavite City. Buenos dias everyone! So nandito po kami sa Cavite City. So ngayon po sa vlog namin is pupunta po kami sa mga historical sites po ng Cavite City. And kasama po namin ang aming tour guide si Ma'am Kai. So let's go! Ang Samonte Park ay naging makasaysayang pook dahil narito ang lokasyon ng mga monumento at mga historical marker na nagpapaalala ng mga kritikal na pangyayari at bayani sa kasaysayan ng Cavite City at ng bansa. Isa sa dahilan kung bakit mahalaga ang Samonte Park ay dahil malapit lang ito sa mga sumusunod na makasaysayang lugar, kagaya na lamang ng pook ng mga marker. Ang liwasan ang pinaglalagyan ng isang historical marker na nagpapahayag na ang Cavite City o sa dati nitong pangalan na Cavite Puerto ay dating naging unang kabisera ng Pilipinas noong panahon ng Rebolusyon. Pangalawa kung bakit naging makasaysayan po ang Samonte Park ay dahil sa malapit ito sa Fort San Felipe. Ang Fort San Felipe ay naging isang makasaysayang lugar dahil ito ang naging sentro ng mga pangyayari na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa pag-usbong ng Filipino nationalism. Pangatlo, makikita malapit sa liwasan ang monumento ni Julian Felipe. Si Julian Felipe ay isang Caviteño at ang kompositor ng himig ng pambansang awit ng Pilipinas at ito ay ang Lupang Hinirang. Ang pag-alala sa kanya ay bahagi ng historical significance ng lugar. Ang Samonte Park ay ipinangalan kay Governor Ramon Quinto Samonte, ang unang nahalal na gobernador ng lalawigan ng Cavite sa panahon ng Amerikano. Si Gobernador Ramon Quinto Samonte ay isa ring taga Cavite City. Ang pagtayo ng monumento sa loob ng parke ay nagpapaalala sa kanyang papel sa lokal na pamahalaan. The Isthmus of Rosario was a significant connecting road that linked Cavite Puerto and San Roque, playing a crucial role in the area's transportation and commerce. Today, the Isthmus of Rosario is surrounded by notable landmarks, including Muralla or seawall, which provides protection from the sea, Bacoor Bay, which offers scenic views, and the San Sebastian Elementary School and Fort Centennial Gymnasium, which serve as important community facilities. This area has undergone changes over time, but its historical significance remains an important part of the local heritage. The area was called the Isthmus of Rosario because, in the past, there was a peculiar orange-colored ball floating on the sea. Located on the right side, this floating ball formed a shape resembling a rosary, which led to the naming of the area as the Isthmus of Rosario.
Ang monumentong ito ay handog ng sambayanan bilang pagkilala sa kabayanihan ng 13 Kabitenyong Martir na pinatay ng mga Kastila noong ika-12 ng Setyembre noong 1896 sa Plaza de Armas, malapit sa Fort San Felipe. Ang kanilang kamatayan ang lalong nagpaigting ng galit ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na nagbigay daan sa Philippine Revolution of 1896 at naging kasarinlan noong 1898. Dito, sa ilalim ng monumentong ito, sinasabing nakalibing daw ang 6 sa 13 mga martir. So, habang naglalakad kami dito, tinanong namin si Miss Sky if meron bang or existing pa ba ang pinaka-old or oldest church dito sa may Cavite City. At sa kasamaang palad, hindi na daw talaga existing dito yung oldest church sa Cavite City. Although meron pa rin namang church dito, pero hindi siya yung tinuturing pinaka-oldest talaga kasi yung pinaka-oldest is sinira na nga ng mga Amerikano. Ito naman ang Cavite Mutiny of 1872 marker. Ang marker na ito ay bilang pagpugay sa mga manggagawang Caviteños sa pamumuno ni Sergeant La Madrid na nag-alsa laban sa mga Kastila sa Fort San Felipe noong gabi ng Enero 20, 1872. Ang pangyayaring ito ay bilang protesta sa mga di makatarungang pamamalakad sa Cavite Arsenal. Ito ang kauna-unahang pag-alsa ng lahing Kayumanggi laban sa mga Kastila dahil sa pangyayari na pagbintangan at pinitay sina Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos at Father Jacinto Zamora noong ika-17 ng Pebrero 1872. Ito ang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng himagsikan noong 1896 na nagbigay daan sa ating kalayaan noong June 12, 1898. Dito kasi unang ginanap yung unang pag-wawagay or pagdadagdag ng bandera ng Pilipinas. So, kayo, ano sa tingin niyo saan? Sa may Aguinaldo Shrine po. So, sa Aguinaldo, di ba yung Independence Day? So, hindi. So, dito talaga siya. Bali, ang nangyari, tong lugar na yan. Ito, di ba, play park? Etong gilid na to. Yan yung mga upuan na bato. Diyan talaga nakatayo yung Teatro Capiteño. So, yung Teatro Capiteño, yun yung dun unang dinagayway or iniladlad yung bandera ng Pilipinas. Kasi ganito siya. So, di ba, nagpagawa si Emilio Aguinaldo ng flag sa Congo. So, nung inuwi siya dito siya unang dinala, so dito siya unang dinadad para tingnan. So, nung nangyari yun, nang nakita na ni Emilio Aguinaldo, so dito niya rin unang Nagayway. So, actually, may nung kailan, parang medyo nagkaroon lang ng grupo kasi si Imus, yun din yung nila, yung sa Battle of Alapan, na di ba nanalo sila. Oo. So ngayon, may marker kasi doon, may marker na ganito na doon na nakalagay na doon nga unang winagayway yung bandera. So nung 2024, binago na yung marker nila. So inalis na siya, doon dito nasama siya. So, dito po talaga inihagag yung Oo, iniladlad or binagayway, gano'n. Tapos, ayun. So, dahil ito kasi, hindi siya pwedeng hawakan, hindi rin siya pwedeng tanggalin, kasi pwede tayong makasuhan, no? So, ito, nakikita niyo to? Opo. Yan. So, hindi, actually porcelain yan. Porcelain ba? Porcelain. Basta parang yan, porcelain. So, yung may mga ganyan, sobrang daming kalat niyan dito. Pero hindi siya kalat. Isa siya dun sa masasabi na yun nga, yung parang ang yaman ng Cavite City. Kasi yun yung sa mga galyon. Yung mga porcelainware parang ng mga China. Tapos, halimbawa,
pag pangit or hindi nila bet or parang may basag, babasagin nila dito. Ganyan. So napakarami niyan dito na halos yung ibang kapitay hindi nila alam. Parang pag napadaan sila, wala lang, parang basag lang, gano'n. Pero yan yung isa sa mga ano. So hindi natin sila makakatawa sa mga Pilipino. Kasi, ayan, napakarami. Kung titignan mo kasi parang, ano ay hindi. Kung titignan mo kasi, parang normal lang. So hindi namin, eto, yan. Hindi namin, kasi yung part ng mga, mula doon, sa, yung fountain na yan, hanggang doon sa bilog na may orasan na yun. Diyan siya sa ilalim. Sa ilalim. So yung wall na yun, nung time na panahon na yun, yung general, ito kasi, parang ito yung pagpasok niyan dito, nandyan yung Teatro Caviteño, yung relic, yan mismo simbahan ng Ermita de Portabaga. So, time na yun, iano ko na lang, ikwento ko lang ng maikli. Merong isang general na pasinong tayo, kaya parang naging ano si Portabaga, parang kaya siya naging reyna, ganyan, ng patrona ng Cavite City. Kasi siya yung naghimala dito sa Cavite City noon. So merong nakuhang larawan or pintang larawan niya dun sa main part ng dun sa main ano ba to? Basta dyan sa main, doon sa likod, doon sa Portabaga dyan, basta sa dagat doon. Doon siya nakuha. Then, ngayon, nung time na yun, merong epidemya or sa may sakit, mga kalat na gano'n na virus, ganyan. So, pati yung general, masama na rin pakiramdam niya. Tapos, nung nagbilin siya sa mga kawal niya na sabi na huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino, ganyan. So, ngayon, may biglang lumitaw na babae doon sa kanya na parang nakikiusap na ituloy yung pista kasi magpe-fiesta na. So, ang piyesta nga pala namin dito sa November. So, malapit na siya November, second week and third week ng November. 2 weeks po na. 2 weeks siya. So, yun, nag-ano siya, nakiusap siya na fiesta, ganyan, bakit kayo tutuloy yung pista? Kasi nga may mga epidemya, ganyan. So, after nung umalis na yung babaeng yun na nakabelo, na nakaitim, pag alis niya, guminaw yung pakiramdam niya. So, parang umawkay siya, ganyan. Tapos nagulat siya. Tapos tinawag niya kasi yung mga sundalo niya na parang, bakit kayo nagpapasok, ganyan. Pero ang sinabi, wala po kaming pinapasok na kahit isa. So, parang nagtaka siya na sino yon, gano'n. Tapos pagkita niya, doon sa pintang larawan, sinabi niya na yun. Siya yung mismo, yung umano. Tapos, after nun, naging okay buong Cavite na wala yung epidemya. So, doon nag-ano yung pyesa. So, parang, doon siya talaga nakilala na mapaghimala, milagaw sa. Kaya hanggang ngayon naman, kasi di ba palibot kami ng dagat, so isipin niyo pag nabagyo, talagang sobrang lakas ng bagyo, never kaming lumubog, never nagkaroon ng baha na hanggang dibdib, lampas tao, never talaga, pero libot na kami ng dagat. So ayun, yun yung parang ano namin. Story. Alam niyo ba na may time capsule sa Cavite? At matatagpuan yan sa Cavite City. Ang capsule na ito ay sinimulan noong February 1, 2000 bilang pagsalubong sa bagong milenyo o sa isang typhoon. Ito ay naglalaman ng mga mahalagang document, information at mga bagay na alaala ng nakarang milenyo upang muling buksan pagkalipas ng 100 years at maunawaan ang mga kaganapan ng kasalukuyang panahon ng susunod na henerasyon. Ang galing, diba? So yung wall na sinasabi ko sa inyo, dulo from dulo, ito siya, isang haba yan. So nasa loob niyan, yung tinuro sa kanya, ito yung Teatro Caviteño. So dyan yung ginawa, naganap yung unang pagana ng bandera. Ito yung tsura ng sabungan sa main parte ng San Roque noon. Yan. Sabungan, oo. May sabungan kami noon. Ayan, ito, Cavite Arsenal. Yung mga paggawain ng mga galing. Dito sa atin yan. Sa part niyan dito. Ito yung Cavite 13 Martyrs Monument noon. Yung inakita natin kanina. So yan. Kasi ito yung makitid na daanan sa dagat. Ayan. Siya. Basta yung di barangay ito, tutong lugar.
So ito, yan, amphitheater namin. So kami ginagawa minsan yung mga, bawa, nakapag-perform na doon. Program ng Ayan, so dito, ito, tinatawag din ng unlad year. So dito na kami dumadao ngayon pag napunta kami ng corridor. So doon niya, okay. Kasi yan, kitang-kita yung Manila. So yung part na yan, nandiyan makikita mo yung Okada, Soler, yan. Sa likod niya. Paano na po kasi, di ba, yung sa MOA, likod na? Oo, yan. Actually, kita din dyan yung Ferris wheel eh. Ayan siya. Oo. Hindi. Yung mga yan, hindi siya basura. Parang ano siya eh. Parang sa akuhanan ng mga tahong. Parang dyan. Yung mga parang stick po na Oo, yan yun. So, may mga, hindi ko alam kung anong use ng mga plastic na yun, pero hindi ko alam kung para ba sa, parang, ano ba, ito akin to, lugar na to, ito sa akin, may parang ganito. Tapos makikita niyo yung kulay blue niyan, yung may mga blue na bubong. So, parte na ng Sangli yan, ayan o, katulad niyan, may lipad sila ngayon. Yan, Sangli Point na yan. Oo, yan yung base. Oo, minsan makikita niyo, may malalaking barko dyan, park. Palabas na kami ng aming airport. Ito ang aking mga kasama. 60 FPS naman yan eh, smooth yan. Mission failed, walang bibingkoy. Si Hana galit na. Mainit kasi. So here we are po. Naglalakad po kami sa pupuntang Dalampasigan po. And dapat po, bibili po kami ng like pagkain po. Delicacies food dito sa Cavite City. Katulad ng doon sa Aling Karinderya. Yung sikat na bibingkoy. Kaso ubos na po sila, sold out na po. Tuwing 6 AM to 9 AM lang po yung nila, bibingkoy. So, doon na nga po nagtatapos ang aming vlog. Maraming salamat po sa panonood.